Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Nahabag ka po sa amin, Panginoong Diyos, kami na lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. Ang Panginoon ang tumanggap ng sumpa at kahatulan sa halip namin at nahugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. At ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala po kaming anumang ginagawa at tinulungan mo po kami na hindi na tumanggap pa ng anumang sumpa at kahatulan. Ibinigay mo po sa amin, Panginoong Diyos, ang walang hanggan at maluwalhating pamana ng iyong kaharian na inihanda para sa amin. Kaya nagpapasalamat, nagpupuri at niluluwalhati ka po namin, Diyos Ama, dahil sa lahat ng mga biyayang ito. Sa mga oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, dahil kami na naligtas ay nagkakatipon ngayon sa iyong harapan. Pinupuri po namin ang iyong dakilang biyaya, Panginoong Diyos, at nag-aaral po kami ng iyong mga salita at nakikibahagi sa fellowship kasama ka po, Panginoon. Naniniwala po kami na kasama ka po namin sa mga sandaling ito, kaya pakiusap, suriin mo po ang puso ng bawat brothers at sisters na nagnanais ng iyong salita. Punuin mo po kami ng mas masagana sa pamamagitan ng masaganang biyaya at buhay mula sa Diyos. Pakiusap din po, pangunahan at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu. Tulungan mo po kaming mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa nalalabi naming buhay. Nagdurusa po kami dahil sa ang lahat ng mga churches sa bansang ito ay hindi makapag-fellowship ng malaya at hindi makapangaral ng Ebanghelyo gaya ng gusto namin dahil po sa COVID-19. Kaingatan mo po kami mula po sa sakunang ito. Hawakan mo po nawa ang mga churches sa bansang ito at ang lahat ng mga churches sa mundo sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos. Pakiusap po, samahan mo po kami at tulungan mo po kami na huwag makapasok ang salot na ito sa aming church at huwag po nawang magkaroon ng malaking paghihirap sa aming buhay Kristiyano at sa pangaral namin ng Ebanghelyo. Ingatan mo po kaming lahat sa pamamagitan ng biyaya at salita upang hindi po kami matisod dahil sa paghihirap na ito. At sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita, sa Panginoon na umaaliw sa aming isipan, sa Panginoon na nagbibigay ng dakilang kagalakan, katapangan at lakas sa tamang panahon, pakiusap, ituro mo po sa amin ang nais mong ipahayag at ang banal mong kalooban, Panginoong Diyos, at kung ano ang dapat naming gawin sa iyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating choir. Ngayon buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 chapter 10. 1 chapter 10. Mula verse 1. Verse 1 hanggang verse 5. Babasahin ko po mula verse 1 hanggang verse 5. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan. Ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig.
Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit, hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Hanggang dito na lamang po. May malaking alalahanin po ang ating mga puso dahil ang COVID-19 ay hindi pa natatapos sa kadahilan ng patuloy po na nagkakaroon ng mga bagong kumpirmadong mga kaso. Ngunit mas malala po yung pong sitwasyon o kalagayan sa ibang mga bansa. Sa Amerika, halimbawa po, may 40,000 bagong kumpirmadong mga kaso sa kanila. At napakatirible dahil may 10 milyong kumpirmadong mga kaso na sa buong mundo. At gaya po ng alam natin, ito ang pagsasakatuparan ng Diyos. Gaya ng napag-aralan natin na magkakaroon ng mga taggutom, lindol, at mga salot sa iba't ibang mga lugar. Nangyari ito upang ipakita kung gaano walang kabuluhan at isang kasinungalingan na nagsisikap ang tao na mabuhay ng mahaba at masayang buhay sa mundo, na taliwas sa plano at sa biyaya ng Diyos. At ang pinakamalaking banta ay ang taggutom sa buhay ng tao. Maging ang lindol, winawasak ang lahat ng mga bagay na itinayo ng mga tao na inaakala nilang tatayo sa loob ng 1,000 o 10,000 taon, gayunpaman sa isang iglap, winawasak lang ng lindol. At ang Diyos din po ang nagpapahintulot ng mga salot upang ipakita kung gaano kahina ang tao. Kahit pa isipin ng mga tao na kaya nilang gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng teknolohiyang medikal. Maliban sa mga bagay na ito, marami pa pong mga ibang mga problema. Kasi sinabi ng Diyos, yung pong tungkol sa mga sakuna na ibibigay sa mga taong susuway at magiging mas matitindi po yung hirap sa katapusan ng panahon at maraming mga tao ang naaapektuhan sa pamamagitan po ng virus na hindi nakikita, hindi kayang kontrolin ng mga tao. Sa tingin ko po, tinatanggihan ng Diyos ang pagmamataas ng tao na nag-iisip na kaya nilang makagawa ng isang mabuting mundo na wala ang Diyos gaya ng sinubok nilang gawin sa panahon po ng Tore ng Babel sa Genesis chapter 11. At ang mga brothers at sisters na nabubuhay ngayon sa mundo ay hindi po malaya mula po sa sakunang ito. Ngunit, anumang kapigatian at pagdurusa ang mayroon po tayo, kasama po natin ang Panginoon. Kaya nating magtiwala sa Panginoon na nag-iingat sa ating kaluluwa at sa ating katawan. Kaninang umaga po, narinig ko mula sa aking anak na babae, sabi niya na may mga bagong kumpirmadong mga kaso raw sa ilang mga simbahan. Kasabi ko po sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi sila mga ligtas na tao. Subalit iingatan ng Diyos ang mga Kristiyanong ligtas. Alam nyo, hindi natin kayang ingatan ang ating kalisugan. Minsan kahit na iniingatan ng Diyos ang ating kalusugan,
Kung hindi naman po tayo kakain ng maayos at kinakain natin yung hindi dapat natin kainin, talaga pong mapapahamak tayo. Halimbawa po, may isang driver. Sabi niya, Diyos ko, pakiusap, ingatan mo po ako upang makarating ako ng ligtas sa lugar na dapat kong puntahan. Pero kung hindi niya susundin ng mga traffic signals at magmamaneho siya ng sobrang bilis, talaga pong hindi siya maiingatan ng Diyos. Kaya kailangan din pong mag-ingat ang mga born-again Christians. Dapat nating ingatan ang dapat nating ingatan. At kapag nagkaroon tayo ng paghihirap, kailangan nating mas magtiwala sa Panginoon upang matulungan tayo ng Panginoon. Hindi tayo maaaring mabuhay na wala ang tulong mula sa Diyos. Iningatan ng Diyos noon ang piniling bayan ng Israel noong nagbigay ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto. Subalit nangyari lang ba iyon sa panahong iyon? Sa Awit chapter 91, sabi, ang salot na lihim na bumubuntot, mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Kaya dapat tayong manampalataya, naaalagaan at iingatan tayo ng Diyos. Dapat tayong mabuhay ng isang maayos na Christian life upang matanggap ang tulong ng Diyos. Dapat tayong mabuhay ng karapat-dapat na buhay sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, makasarili ang humingi ng tulong ng Diyos kung ang ating namang buhay Kristyano ay hindi po maayos. Gayunpaman, kailangan nating magkaroon ng masigasig na isipan na hindi tayo mabubuhay kung walang tulong ang Diyos. At kailangang magtiwala sa Panginoon habang nasa mahirap na sitwasyon tayo. Ang mga nag-i-evangelize sa mahirap na sitwasyong ito ay masigasig na mag-i-evangelize at magkakaroon ng mga taong ligtas. Dahil ang Diyos ang kumikilos sa kanila. Nung panahon po ng pag-uusig, kinamuhian at ikinulong ang mga taong nagsasabing nananampalataya sila kay Jesus. Kaya sa panahon po ng sinaunang iglesia, hindi maipahayag ng malaya ng mga Kristyano sa ibang mga tao na Kristyano sila. Kung nais nilang malaman kung ang isang tao ay Kristyano o hindi, lihim nilang iginuguhit ang isang isda sa lupa. Iginuguhit po nila yung hugis ng isda. Iyon ang tanda na nagsasabi, ako ay Kristyano. At kung pareho silang Kristyano, yayakapin nila ang isa't isa at magagalak. Nag-evangelize sila sa ganong sitwasyon. Kaya hindi dapat na bumagsak ang ating Christian life kahit na marami tayong nararanasang paghihirap. May isa pa po akong bagay na inaalala sa ngayon. Ang pinaka-alalahanin po natin ay ang mga estudyante natin sa ating church school. Kasi kahit na mga bata pa sila, may ilan na mga naligtas na talaga, subalit may ilan din po na hindi pa ligtas. Gayunpaman, dahil nga sa mga bata pa sila, hindi nila kayang makapagtipon ng malaya at mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil nga sa ngayon, nananatili pa rin ang COVID-19, ilang buwan na po ang lumipas. At maaring malimutan ng mga bata kung ano ang Christian life. Dapat na regular muna silang makadalo sa church, makinig ng sermon, sama-samang magpuri at manalangin, ngunit hindi nila iyon magawa. Kaya ang kanilang mga magulang ang dapat na gawin iyon para sa kanila. Ngunit kung hindi sila sapat, ang kanilang mga anak ay talaga pong mapapalayo sa church. Kalaunan, maring sabihin ng mga bata, hindi ako nakapasok sa eskwelahan, nag-aaral lang ako dito sa bahay, kaya siguro pwede na ring makinig ng sermon online. Ang mga batang iyon ay hindi man lang nakikinig sa kanilang mga magulang at nagdadahilan sila. Ang mga anak na hindi nakikinig ay isang problema. Ngunit may ilan ding mga matatanda na, ngunit bago pa o bata pa sa pananampalataya at ganun din kung paano sila mag-isip gaya ng batang ganun. Dahil hindi sila nagpupunta sa church sa mahabang panahon, nagiging tamad sila. At sinasabi nila, komportable ang hindi magpunta sa church. Maginhawang mundo ang makinig ng sermon sa bahay lang. Kaya nakikinig sila, nakaupo, mamaya hihiga, tapos nakakatulog na. Nagiging tamad sila. Kasabi sa Roma 12:11,
Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat nating pag-aralan ng Biblia, manalangin, magpuri, maglingkod. Ngunit dahil hindi natin ginagawa ang mga iyon, nagiging komportable ang ating katawan. Kaya nga gusto ng mga tao na maging online ang kanilang Christian life. Pero kapag ganun, posible kaya? Ang mga brothers at sisters ay dapat na magtipon ng sama-sama upang makapag-fellowship at sama-samang magdanas ng paghihirap. May mga kabataan, nasa usong gulang, at mga hindi komportabling tao, ngunit kailangan nating pagtiisan na paglingkuran ng isa't isa. At bukod sa mga iyon, nag-aaral tayo tungkol sa Panginoon. At ang mga katangian natin ay nagsisimulang mabuo bilang mga Kristyano. Anong matututunan natin kapag mag-isa tayo? May ilang mga tao ang hindi pinag-aaral sa eskwelahan ang kanilang mga anak. Tinuturuan nila ang mga anak nila sa bahay. Sabi nila hindi na kailangang mag-aral sa eskwelahan. Kaya nilang matutunan ang lahat ng mga bagay sa bahay. Sa pamamagitan ng komunikasyon. Matututo po ba ang mga bata kung ganito lang? Maaari silang matuto ng mga kaalaman, subalit dapat nilang matutunan ang magkaroon po ng mga kaibigan sa lipunan, ang masanay sila, ang masaktan, makaranas ng paghihirap, kailangan nilang bumagsak upang mabuo ang kanilang mga katangian. Ang layunin ng edukasyon ay hindi lang pandagdag ng kaalaman, kundi ang pagbuo din ng mga katangian ng isang tao. At hindi iyon magagawa kung mag-isa ka lang. Gaya dun po sa ating Christian living. Dapat tayong manalangin ng sama-sama, mag-evangelize ng sama-sama, maglingkod ng sama-sama at magkaisa. Kapag naglalagay tayo noon ng mga plato sa mga karwahe ng mga kabayo o baka, kumakalansing ang mga iyon at nasisira. Bakit? Nagbubungguan kasi sila sa isa't isa. Tayo rin po ay nagbubungguan sa isa't isa at minsan nasisira. Ngunit sa pamamagitan ng mga ito, natututo tayo ng mga bagong bagay. Hindi yun magagawa ng mag-isa lang. Kaya isang malaking problema kapag naging tamad tayo. Dapat nating asaming magtipon po sa lalong madaling panahon. Dapat tayong magpuri ng sama-sama, manalangin, mag-aral ng Biblia, ng salita ng Diyos, sama-sama, mag-evangelize ng sama-sama. Nagagawa ang lahat ng mga ito kapag sama-sama tayong nagtitipon. Kaya sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Kaya kahit nais nating magtipon-tipon, hindi natin magawa dahil kailangan ng social distancing. Ngunit dapat nating pagsamasamahin ng ating mga puso kahit nasa bahay tayo. Kahit na pinaglalayo natin ang ating mga katawan, yung puso po natin huwag nating paglayuin. Dapat tayong maging mas malapit, mas manalangin, at magkaroon ng mas maalab na puso. Kaya gaya ng binasa nating talata ngayong araw, patuloy akong magsasalita tungkol po sa pagkakakinanlan at buhay ng isang Kristyano. Malinaw po na sinasabi sa atin ng Biblia ang tungkol sa estado o yung pong pagkakakilanlan ng isang Kristyanong born again at kung paano sila mabubuhay. At patuloy ko pong sasabihin ng tungkol dito dahil kapag patuloy natin itong pag-aaralan, makakaya nating mabuhay ng maayos bilang isang Kristyano. Kaya patuloy ko pong tatalakayin ang tungkol sa bagay na ito simula po ngayong linggo. Walang kaugnayan ang mga Kristyano sa Diyos bago po sila naligtas. Mayroon silang kanya-kanyang posisyon noon sa mundo, mataas man yan o mababa. Ngunit pagkatapos pong maligtas ang isang tao, pagkatapos niyang magkaroon ng kaligtasan, lahat ay naging bago at bumalik na siya sa umpisa. Isa itong bagong pagkakakinanlan na hindi maunawaan ng mga taong hindi pa po born again. Una, ang mga Kristyanong born again ay mga anak na ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng kalawakan, siya na ngayon ang ating Ama once na na-born again ka. Nasa atin na si Kristo. Binigyan niya tayo ng otoridad na maging anak ng Diyos.
Hindi natin maaring maipaliwanag kung gaano kaluwalhati, gaano kabanal, at kung gaano kataas ang posisyon ng mga anak ng Diyos. Alam niyo, iniligtas tayo ng Diyos at ginawa niya tayong kanyang mga anak. Ang anak ang siyang karapat-dapat na tagapagmana. Tayo po ang mga tagapagmana ng Diyos. Para sa kanyang mga anak, sabi ng Diyos sa 1:14-2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Kaya inihanda ng Diyos para sa atin ang isang maluwalhating lugar sa kanyang kaharian. Tayo po ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yan ang isa sa ating posisyon. Nabanggit ko na po ang tungkol sa pamumuhay ng matuwid bilang mga anak ng Diyos. Sa Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula nang naligtas tayo, ganun na po ang isa pang posisyon natin. Ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos ay hindi upang ibigay sa atin ang mga makamundong bagay, kundi upang ibigay sa atin ang walang hanggang mana. Unang Pedro chapter 1:4, isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Ang mana sa langit. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tayo po ang mga tao ng kaharian ng langit. Sa unang Pedro chapter 2:9, kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos. Nabanggit ko po ito noon na tayo po ay mga pari rin ng Diyos. Maraming bagay na akong nabanggit at ang ating sermon ngayong ika-24 na po itong sermon tungkol sa posisyon ng isang Kristyano. Maraming tao ang naligtas sa pamamagitan ng nakaraang Bible Seminar at marami rin pong naliligtas sa iba't ibang mga rehiyon at maging sa iba't ibang mga bansa. Dapat nilang malaman ang bagong posisyon nila bilang Kristyano. Kung hindi nila alam ang tungkol sa kanilang posisyon, hindi sila maaring makapamuhay ng matuwid. Sa mundong ito, may politiko, negosyante, tagapagturo, scientist, doctor, pharmacist at iba pa. At dapat silang maging karapat-dapat sa kanilang mga posisyon sa lipunan. Dapat silang magkaroon ng tamang kaalaman sa kanilang buhay. Mayroon din tayong bagong posisyon sa espiritu. Ito ang pagiging banal. Dapat nating malaman kung ano ang posisyon ng isang Kristyano at mabuhay nang nararapat sa posisyong iyon. Kaya ibabahagi ko ngayon ang ating posisyon kay Kristo na tayo, alinsunod sa ating main scripture, ay ang mga tupang inaalagaan ng Panginoon at ang Panginoon ang ating mabuting pastol na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay. Tayo ang mga tupang iniligtas at inaalagaan ng Panginoon. Ipiniliwanag ng mabuti ng Panginoong Hesus ang tungkol dito po sa John chapter 10. Kaya nga, dapat nating isipin na ating posisyon ay mga tupang inaalagaan ng Panginoon. Yan ang malinaw na nakaturo o nakalagay dito sa John chapter 10. Balikan natin ang verse 1. John chapter 10 verse 1. Verse 1 at 2, babasahin ko po muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. May mga tupa sa kulungan ng tupa. Inilalagay sila sa kulungan ng tupa kapag gabi na. At mayroon pong pinto o yung pintuan. Binabantayan ng pastol ang pinto. At natutulog siyang kasama nila tuwing gabi. Kaya hindi makakalabas ang mga tupa sa kulungan at hindi rin makakapasok ang mga magnanakaw at ang mga asong gubat. Ganito iniingatan ng pastol yung pong tupa sa kulungan. Kaya nga siya ay gaya ng pintuan. Ang pastol, ang pintuan. Kasabi ni Jesus, ako ang pintuan. Noon po nang sila'y nasa Ehipto, sa araw po ng Paskwa, kumuha yung mga Israelita ng dugo ng kordero at iniligay ito sa dalawang haligi ng kanilang pintuan at naglagay rin sila sa itaas ng pintuan ng bahay kung saan nila kakainin ng tupa upang maiwasan yung salot ng Diyos na papatay sa mga panganay na anak.
Kaya sabi sa Exodus 12 verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto, lalampasan ko kayo. Kapag naglagay sila ng dugo sa pinto, lalagpas ang salot sa bahay. Naligtas sila mula sa kaparusahan ng Diyos dahil sa dugo na nasa pinto at namatay ang mga tao sa labas. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Kaya ang lahat ng mga nanatili sa bahay na may dugo ay naligtas. Sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Yan ang utos sa Exodus chapter 12. At sa John chapter 10 verse 9, sabi, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang ibig sabihin ng sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay ang pintuan, ang krus. Mateo 7:14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Isa na katuparan ng Panginoong Hesus ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At ang Panginoon ang unang nakapasok roon sa pamamagitan po ng krus. Ang krus ay ang makipot na pintuan. Walang makakapasok doon na may kasalanan o may mga sarili nilang gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos at sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Ang krus ay ang pintuan. Sino mang makapasok sa pintuan ay maliligtas at magsisimula na ang kanyang lakbayin sa langit. Kaya nga sabi dito sa verse 1, ang pumasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Pumapasok sila sa taas ng kulungan ng tupa, hindi sa pintuan. Kaya sila ay mga tulisan at magnanakaw. Kaya dapat nating isipin ng tungkol dito. Sa panahon ng lumang tipan, mayroong mga bulaang propeta. Sila po yung tinutukoy dito. Sila ang mga relihiyosong Hudyo na hindi tinawag ng Diyos, subalit naging pinuno sila ng mga relihiyon sa pamamagitan ng kanilang sarili. Sa John chapter 10 verse 8, ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Hindi nila naranasan ng biyaya ng Diyos. Hindi sila pumasok sa kulungan ng tupa sa pamamagitan ng pintuan. Marami pong mga pinuno ng relihiyon ang hindi ligtas. Hindi sila mga pastol na nag-iingat sa kanilang mga tupa, kundi sila po'y mga tulisan, mga magnanakaw na kumakain sa mga tupa. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga bulaang propeta. Dito sa John 10 verse 2, sabi, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Unang pumasok sa pintuan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus upang maging pintuan ng kaligtasan para po sa atin. Siya ang nauna at naging mabuting pastol. Kaya sa awit 100 verse 3, tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Maging sa Ezekiel chapter 34 verse 31, sabi doon, tayo'y mga tupa ko, mga tupa ng aking bayan, at ako'y inyong Diyos. Ang sinabi pong inyong ay ang mga tupa ng Diyos. Tayo po iyon, tayong lahat ang mga tupang inaalagaan ng Diyos. Gayunpaman, iniwan ng tupang ito ang pastol. Kaya sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ang Diyos ang pastol at tayo ang mga tupa. Kung iiwan ng tupa ang pastol, hindi siya maaaring mabuhay. Ganito po ang tupa. Maaari silang maging pagkain ng mga matatapang umabangis na hayop sakaling umalis sila sa pastol. Hindi nila makikita ang tamang daan at magdurusa sila. Kaya nga, ang tupang umiwan sa pastol ay tinatawag na tupa naligaw. Kaya't ang mga tupa ay tupa pa rin. Ngunit sila ay mga naliligaw na tupa na iniwan ng pastol. Kasi ang tupa po kapag naligaw yan, hindi niya po maaaring mahanap pa ang kanyang mga daraanan. Mawawala na po siya at magiging pagkain ng mga mababangis na hayop. Kung iniwan ng tupa ang pastol, magiging pagkain siya ng mga asong gubat. Ngunit kung ang tupa ay kasama ng pastol, hindi siya aatakihin ng anumang
asong gubat. Gayunpaman, kung wala ang pastol, ang tupa ay talagang magiging biktima ng asong gubat. Kung ang tupa ay atikihin ng asong gubat, wala siyang magagawa kundi maging biktima. Kakainin o lalapain siya. At lahat ng mga umiwan sa Diyos ay naging pagkain ni Satanas. Opo, naging pagkain sila. Kaya tungkol sa tupa, kung may butas ang kulungan, makakalabas ang isang tupa. Pagkatapos ang lahat ng mga tupa na nasa kulungan ay maaari nang makalabas mula sa butas na iyon. Isa-isa po yung makakalabas ang mga tupa sa butas na iyon. Kaya kung mayroon pong butas, talagang lalabas ang isa, pagkatapos susunod po yung iba pang mga tupa sa butas na iyon. Ang pinakaunang tupang umalis mula sa kulungan ay hindi man lamang alam kung saan siya pupunta, kundi basta na lang iniwan ang kanyang bahay, kulungan. Pagkatapos susunod sa kanya ang tupang nasa likuran niya. At isa pa, kung ang pinakaunang tupa ay nahulog mula sa bangin, ang lahat ng mga tupa ay susunod sa kanya at mahuhulog lahat sila doon po sa bangin. Ngunit sa Biblia alam natin nagkasala si Adan at gayon din ang taong sumunod sa kanya. Kapag nagkasala ang isang tao, sumusunod sa kanya ang ibang tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ng tao ay nagkasala at umalis mula sa Diyos at ang mga kaluluwa nila ay namatay. Ito ang buhay ng tupa na iniwan ng pastol at tayo ang mga tupang umiwan sa pastol. Ito po ay bago tayo naligtas. Kaya nga pag-alagala tayo at lumayo tayo sa Diyos na hindi nalalaman kung saan tayo pupunta. Ang mga taong umiwan sa Diyos ay nasa pamamahala noon ng dyablo. Tayo noon ay patungo sa walang hanggang impyerno. Awit 49 verse 14, ang kamatayan ay magiging pastol nila. Ang dyablo ang kanilang pastol na kinuha ang kapangyarihan ng kamatayan. Sila ay hinihila pa ibaba sa impyerno. Yan ang nangyari sa atin noon. At ayon sa Mateo 9:36, sabi doon nang makita niya ng Panginoon ang napakaraming tao, nabag po siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos. Ang mga pari at ang mga dalubhasa sa kautusan ay nagtitipon sa templo upang maghandog sa Diyos. Ngunit sila ang mga tupang naligaw. Ang mga religious leaders ay hindi mga pastol. Kaya nga, sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol, pinaglalaroan lang ng dyablo sila na hindi malaman kung saan pupunta. Sinasabi ng dyablo maganda rito at hinihila sila pababa sa impyerno. Gayunpaman, gaya ng sabi ng Panginoon sa Lucas 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya naparito siya ang Panginoon upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi ipinahiya ni Jesus ang nawawalang tupa, kundi naparito upang hanapin at iligtas ang nawawalang tupa. Kaya nga sa Lucas chapter 15, isang pastol, siya po'y may 99 na tupa at isang nawawalang tupa. Kahit ilang beses na akong nagbilang, kulang pa rin ng isa, sabi niya. Alam ko na kung anong tupa ang kulang. Ang tupang iyon, sabi niya. Hindi nakikinig iyon sa aking mga salita. Laging nasa likuran, gumagawa ng kaguluhan. Siguro nawawala na ang tupang iyon, sabi po niya. Oh, nawawala siya. Ayos, sabi ba niya? Ganun ba ang sasabihin ng pastol? Hindi po. Sabi niya, kawawa naman. Ano na kaya ang nangyari? Nabatay ba siya? O baka natagpuan na ng asong gubat? Kaya iniwan ng pastol ang 99 sa ilang at hinanap niya ang isa. Hinanap ito hanggang sa matagpuan ito at nang nakita niya na ito, iniligay niya ito sa kanyang balikat.
Bumalik, tinipon ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sinabi, "Natagpuan ko na ang nawawalang tupa. Samahan niyo akong magdiwang," sabi niya. Kaya ito po ang larawan ng Panginoon na isang mabuting pastol na natagpuan ang nawawalang tupa at higit na nagagalak. Kaya kung titignan po natin, kung walang ibang tao sa mundong ito at ako lang mag-isa, ang Panginoon ay darating pa rin upang iligtas ako. Bagaman mag-isa lang, darating ang Panginoon upang iligtas ako. Hahanapin ng pastol ang tupa. Kahit isang nawalang tupa. Iniwan niya ang 99 upang hanapin ang isa. Hindi kalooban ng Diyos na ang isa man o maging ang pinakamaliit man ay mawala. Bawat isa sa atin ay nabuhay sa laman at gumawa ng lahat ng uri ng kasalanan, ngunit hindi nais ng Diyos na mamatay ang ating kaluluwa. Kaya nga, ang mga makasalanang gaya natin, nung tayo malayo sa Diyos, nawawala at naging mga kaaway niya, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 5:8. Kaya nga si Jesus ang mabuting pastol na ibinigay ang kanyang buhay upang iligtas ang nawawalang tupa. Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Isang impyerno kung mananatili ka sa sariling katigasan ng ulo at sa sariling pagnanasa, gayunpaman ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Inilagay ng Diyos ang lahat nating mga kasalanan kay Jesus na walang kasalanan. Binugbog si Jesus sa pamamagitan ng kahatulan, namatay siya para sa atin. Binuhos ang kanyang mahalagang dugo upang iligtas tayo. Kaya sa John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ngayon ang Panginoon ang mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Sa unang Pedro 2:25, kay tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Natagpuan niya tayong mga nawawala. Hindi tayo ang pumunta sa Panginoon. Nang ako ay nasa kasalanan pa, dumating si Jesus para sa akin at namatay siya. At dumating sa akin ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinaunawa sa akin ang kanyang biyaya. Kaya sa Ezekiel 34 verse 12, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Nang ako ay pag-alagala sa madilim na kasalanan, natagpuan ako ng Panginoon, niligtas niya ako. Ito ang dalisay na pag-ibig at biyaya ng Diyos. Biyaya. Alam niyo po, bumaba ang mga Israelita sa Ehipto noon. Kaya dahil doon, hindi nila mapaglingkuran ng Diyos. Naging alipin sila, walang pahinga, walang kalayaan, walang pag-asa, at pinaglingkuran nilang Faraon sa halip na ang Diyos. Nang sila ay mga alipin sa bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan, sinugo ng Diyos si Moses at Aaron upang magtungo sa Ehipto at iligtas sila mula sa Ehipto. Ito po ay nung bago tayo maligtas. Ako noon ay nasa kasalanan. Ang Faraon na hari ng Ehipto ay kumakatawan sa dyablo, ang hari ng sanlibutan ito. Tayo ay mga alipin ng kasalanan sa sanlibutan ito na hindi naglilingkod sa Diyos, walang pahinga, walang pag-asa. Si Moises naman ay kumakatawan kay Jesus. At si Aaron na tumulong kay Moises ay kumakatawan sa Espiritu Santo na tumutulong kay Jesus sa Ebanghelyo. Gayunpaman, habang inililigtas ang mga Israelita sa pamamagitan ni Moses at Aaron, sa awit 77 verse 20, sabi po, iyong pinatnubayan ng iyong bayan na parang kawan sa pamamagitan ng kamay ni Moses at ni Aaron. Gayon din naman, isinugo ng Diyos ang Panginoong Hesus para sa atin upang iligtas tayo. At pagkatapos na maisakatuparan ni Jesus ang gawain ng kaligtasan, dumating ang Espiritu Santo.
Kaya ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Gumagawa ang Diyos sa mga tao upang ibahagi ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga taong nanampalataya sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya bilang isang tao na isakatuparan ng Panginoong Hesus ang gawain ng kaligtasan at ngayon, ang Espiritu Santo ang kumikilos sa mga naligtas na banal upang iligtas naman ang kaluluwa ng iba. Hindi na tayo mga tupang naliligaw kundi tulad sa mga tupang naligaw noon, ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Nakasulat yan ng malinaw sa unang Pedro chapter 2. Ang Panginoon na ngayon ang ating pastol. Noon ang kamatayan, ang ating pastol at ang dyablo ang kumukuha ng kapangyarihan ng kamatayan. Tayo ay naging mga alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay natin. Ngunit bumalik na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo po sa mga bisig ng Diyos. Muli, hindi na po tayo mga tupang naliligaw. Ngayon, iniingatan na tayo ng Panginoon. Pakakainin at tutulungan niya tayo sapagkat siya ang pastol at tagapag-alaga ng ating kaluluwa. Na nag-iingat at nag-aalaga sa ating mga kaluluwa. Siya ang tagapag-alaga, bantay, nagmamasid at nagtuturo ng maayos sa mga tauhan gaya po ng supervisor. Tinitignan niya sila kung sila ba ay nagtatrabaho ng mabuti o hindi. Nakatayo siya sa isang mataas na dako habang nagpapatuloy yung konstruksyon o yung gawain. Siya rin ay gaya ng isang general director. Kaya sabi ng Panginoong Hesus na siya ay parehong pastol at tagapag-alaga. Gaya ng isang direktor. Tinutulungan niya tayo at palaging nakamasid po siya, nakabantay sa atin. Mahalaga po na tandaan natin na nakikita niya kung sumusunod kang mabuti o gumagawa ng mali sa iyong buhay. Kaya nakabalik na tayo sa mga bisig ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. Nakabalik na tayo. Balikan natin ang John chapter 10. John chapter 10 verse 14. Babasahin ko rin po. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Hesus dito, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin, at kilala ko ako ng sariling akin. Kilala natin ang isa't isa, malapit po tayo sa isa't isa. Alam niyo, kilala ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kilala rin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Kilala ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae at kilala ng babae ang kanyang asawang lalaki. Ang pagkakilala ay ang pagkakilala sa buong pagkatao. Hindi po ito yung isang malabo o mababaw na pagkakilala. Kilala ng Panginoon kung sino ang ligtas na. Alam niya ang pangalan ng bawat isa sa atin. Bilang niya ang ating mga buhok at alam ang kalagayan nating lahat. Mula sa malayo, nakikinig siya sa sinasabi ko at alam niya ang mga kahinaan ko. At walang anuman na hindi niya batid o alam. Kilala rin natin ang Panginoon. Dapat kilala natin ang Panginoon na laging nag-iingat at tumutulong sa atin at kung gaano niya tayo kamahal. Kaya kilala ako ng Panginoon. Kaya sabi po sa Galatia 4:9, subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos. Kilala ko siya at kilala niya ako. Ang pagkakilala po ay tumutukoy sa kung gaano kalalim ang isang relasyon. Ito ang buhay ng pananampalataya. Ang Panginoon na nakakakilala sa akin, dapat nating makilala rin ang Panginoon.
Paano nalulugod ang Panginoon at ano ang kabutihan at kagalakan ng Panginoon, ano ang kanyang ganap na kalooban, at nararapat tayong mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi po, ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Sinabi ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buhay. Paulit-ulit po yan. Nais ng Panginoon na maligtas tayo na dating mga naligaw. Bakit tayo naligaw? Tayo ay naligaw dahil sa kasalanan. Iniligtas tayo ng Panginoon, tinubos ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan para po sa atin. Ang mabuting pastol na namatay para sa atin, hindi natin maaring iwanan ulit ang mabuting pastol na iyon. Kaya dito sa John 10 verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito. Sa kulungang ito, sabi po. Ang mga tupa sa kulungang ito ay ang mga ligtas na Kristyano. Nung sinabi ni Jesus ang tungkol dito, mayroon lamang 12 alagad. Sinabi niya na mayroon pang ibang mga kapatid na sumasampalataya. Siyempre po maliban sa 12, subalit kakaunti lamang po. Sa Luke chapter 12, huwag kayong matakot munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Silang mga naligtas ang munting kawan. Munting kawan. Sinabi niya na nakakalugod na ibigay sa atin ang kaharian ng Diyos. Batid niya ito. Subalit si Judas ay kasama sa 12. Si Judas Iscariote. Anong ibig sabihin? Mayroon pong peke o nagkukunwari sa mga grupo ng mga naligtas. May mga ilang kambing na napasama sa mga tupa. Dahil sa kapuspusan ng banal na espiritu at karunungan, kung titignan natin, ang 7 diakono ay napili. Ngunit mayroon pong taksil, si Nicolas. Ang ganoong tao, talaga po ay napakamalas. Ginagambala niya ang iba. Ganon siya. Anyway, tayo na ngayon ay isang pangkat ng mga ligtas na banal. Kaya una sa lahat, ang mga ligtas na Israelita ay kasama po sa kulungang ito. Sabi, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Ang iba pang mga tupa ay hindi lamang mga Israelita, kundi siya na maliligtas pa lang. Ang ebanghelyo ay naipapangaral sa mga hintil, kasi sila ay kabilang sa akin. Mayroon akong ibang mga tupa, sabi ng Panginoon. Alam ng Panginoon ng ebanghelyo ay maipapangaral mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng lupa, at maraming kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan niya. Ito ay hindi dahil napili na niya noon pa man, kundi ang mga taong ligtas ay naaayon sa plano ng Panginoon. Maraming tao ang kailangang maligtas. Kaya nga, sa Marcos 16:15, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kaya marami pang ibang tupang naliligaw ang hindi nakakarinig. At dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Kapag dumating ang banal na espiritu, doon nauunawaan nila ang biyaya ng Diyos. At ang banal na espiritu ang naghahanap sa mga naliligaw at naipapangaral ang ebanghelyo sa pamamagitan po natin ng mga naligtas na. Kaya dapat nating hanapin ang iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Ang mga tupa na nais ng Panginoon na maligtas din. At dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa kanila upang maligtas at akayin sila patungo sa Panginoon. Dapat natin silang akayin patungo po sa Panginoon. Kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Alam niyo po, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sino man ang namamatay sa kanyang sarili. Kaya nga magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Isang kawan. Tayo ang kawan ng mga tupa. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang mamamatay sa kanyang sarili. Para sa mga ligtas na,
sapagkat ang kaluluwa at katawan ay parehong sa Panginoon na. Tayo man ay mabuhay o mamatay, dapat tayong mabuhay sa Panginoon, kaya nga, iisang kawan na tayo. At ang Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan ng kawan natin sa church. Ang Panginoon ay nasa atin sa kawan ng mga tupa. Ito po ang church. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Opo. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Iisang kawan, iisang pastol. Ang Panginoon ang siyang punong pastol. Ang mga nangangaral ng salita ay mga munting pastol na nag-iingat sa mga tupa ng Panginoon. Gayunpaman, sa katunayan tayo ay mga lahat ay mga tupa ng Panginoon at dapat nating akayin ang mga nawawalang tupa na hindi pa naliligtas tungo po sa kawan. Kaya nga magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang church, ang iglesia ay iisa. Sabi dito, kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. At ang pastol ay iisa rin. Pakikinggan ng mga tupa ang tinig ng nag-iisang pastol. Kapag pinapakinggan nila ang tinig ng mga estranghero, ay talagang maliligaw sila. Dapat nating pakinggan ang tinig ng Panginoon, ang pastol at sumunod sa Kanya. Sabi, kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Marami pang ibang tupa ang hindi pa ligtas. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Maaring tanungin, sapagkat marami pang tupa ang nais ng Panginoon na maligtas. Kailangan natin silang akayin. Kaya sino po ang gumagawa nito? Ang banal na Espiritu ang gumagawa sa pamamagitan natin ng mga naunang naligtas. Gaya ng kung paanong inakay ng Diyos ang sambahayan ng Israel sa pamamagitan po ni Moses at Aaron, ang banal na Espiritu ang umaakay sa kanila na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at ng kamatayan sa pamamagitan nating mga naunang naligtas. At dinadala sila ng banal na Espiritu sa kawan na may iisang pastol. Ang kawan na ito ay ang church kung saan naroon ang Panginoon. Sila'y makikinig. Kaya nga sa Gawa chapter 28, gaya ng sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, ang ebanghelyong ito ay ipapangaral sa mga hintil. Sabi doon sila ay makikinig. Ang ebanghelyong ito ay pinangaral sa mga Israelita, ngunit kakaunti lamang sa kanila ang naligtas noong una. Maraming mga Hudyo ang tumanggi at sumalungat sa ebanghelyo, kaya sabi ng Diyos, humayo ka sa mga hintil, sila'y makikinig. Eto na po yun. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Kaya ang mga hintil ay naligtas. Dapat nating akayin ang maraming tupa na mas nais ng Panginoon na maligtas pa at maging parte, bahagi ng isang kawan. Iisang kawan. Bakit po napakarami ng mga sekta o denominasyon kahit pa naniniwala sila sa iisang Diyos at iisang Jesus? Bakit po kaya ganun? Kahit ang mga mananampalataya ay nag-aaway-away, nagagalit, nagtatalo-talo, pinapatay maging ang bawat isa, bakit po? Yan ang tanong ng iba, kung iisang kawan, bakit ang daming denominasyon? Nagtatalo-talo. Sapagkat hindi sila iisang kawan, yun po ang sagot. Si Jesus ang ating mabuting pastol. Kapag naunawaan natin ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos, pinapakinggan natin ang tinig ng iisang pastol at sumusunod tayo sa Kanya. Tayo ay magiging isa. Ang mabuting pastol, iniingatan at ginagabayan tayo. Siya po si Kristo. Laging iniingatan ng pastol ang kanyang mga tupa. Kung tayo ay mga tupa ng Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan kahit isang saglit. Kaya nga malinaw sa Biblia, Mateo 10, versikulo 30, maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Bilang ng Diyos ang lahat ng buhok po natin. Sa tingin niyo po ba hindi niya tayo kilala? Alam po niya lahat-lahat sa atin. Sa Hebrews 13, sabi niya,
Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong meron kayo. Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Ngayon po, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Huwag niyong mahalin ng pera, makontento na kayo kung anong meron kayo. Makontento na kayo kung ano ang ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Kung binigyan ka man ng Panginoon ng kaunti o marami, bakit? Dahil iingatan ka ng Panginoon. Hindi nyo kailangang mainggit sa mga walang kwenta. Hindi kailangang mag-alala. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan o pababayaan man. Iingatan kita. Kasama mo ako hanggang sa dulo ng mundo. Ang Panginoon ang aking katulong. Kaya gaano nga ba nagbibigay ng ginhawa ito sa atin? Paano kaya kung ang tupa na iniingatan at tinutulungan ng Panginoon ay nag-aalala pa rin kung ano ang kakainin niya, ano ang iinumin, o ano ang gagawin niya? Pinapakain ng mga magulang ng kanilang mga anak araw-araw, dinadamitan, tinutulungan. Pinaplano ang lahat para sa kinabukasan nila. Ngunit paano kung ang mga anak ay nag-aalala pa rin kung ano ang kakainin nila sa almusal, sa tanghalian, at kung saan sila matutulog sa gabi? Hindi na kailangan mag-alala. Ang kailangan lang ng anak ay sumunod. Kapag sinusunod ng mga anak ang kalooban ng kanilang magulang, ang mga magulang ang may pananagutan sa kanila. Ang mga tao ay mahihina, ngunit ang Panginoon ay malakas. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa atin at tinutulungan tayo. Kaya bakit kayo nag-aalala? Kung naniniwala ka, mangyayari ito ayon sa iyong pananampalataya. Ang Panginoon, ang mabuting pastol na namatay para sa atin. Tanong ko, pababayaan kaya niya tayo? Sapagkat iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang buhay, kaya hindi niya iiwanan tayo kahit isang saglit. Hindi niya ako pababayaang mag-isa maging sa paglunok ko ng aking laway. Job 7:19. Iniingatan at ginagabayan tayo ng Panginoon. Subalit maiingatan lamang tayo kapag tayo ay nasa kawan. At kapag umalis ka sa kawan, hindi ka na mapuprotektahan. Kaya hanggang nasa kawan ng tupa, walang dapat ipag-alala tungkol sa mga mababangis na hayop sa labas. Ang Panginoon ang ating pasol, siya ang nagligtas sa atin, hari ng mga hari, at siyang makapangyarihan na gumapi kay Satanas. Kung iniingatan niya tayo at kasama natin siya, sino ang makakapanakit sa atin? Kung ang Diyos ay kakampay natin, sino ang laban sa atin? Ito po ang nakakamanghang pangako ng Diyos. Dapat natin itong paniwalaan. Naniniwala po ba kayo? Talaga po? Ano po ang pinaniniwalaan nyo? Ay dapat po tayong maniwala na iniingatan tayo ng Panginoon. Kung hindi nyo ito paniniwalaan, mabubuhay po kayo sa kapalisahan, pag-aalala, sa sarili nyong pamamaraan at diskarte. Kung hindi nyo ito paniniwalaan, mawawala ang Panginoon sa puso nyo at sisikapin nyong mabuhay sa sarili nyong diskarte. Huwag naman po. Huwag nyo pong gawin yan. Kapag umalis ka sa kawan ng mga tupa, mahuhuli ka ng asong gubat. Siyempre po, ang kaluluwa ng ligtas ay hindi na mawawala, ngunit ang laman natin ay maaaring matalo. Ang ating buhay pananampalataya ay maaaring mabigo. Alam niyo po ba na may mga nagsasabing ligtas na sila? Ngunit sa unang Timoteo, sa Biblia, sapagkat ang mga iba'y bumaling at sumunod na kay Satanas. Ligtas na ang mga kaluluwa nila, ngunit ang buhay pananampalataya nila ay nakuha na ng dyablo. Hindi natin alam kung ligtas ba sila o hindi. Maaaring ligtas na sila. Silang mga nagkakasala. Sa unang Korinto 5 verse 5, anong ginawa? Ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman. Kaya huwag niyo pong gagawin niyan. Kung titignan niyo sa animal kingdom, may mga kawan. May kawan na mga wildebeest. Ito po yung mga hayop na kahawig ng baka. May maliliit na wildebeest na kakasilang pa lang at ligtas kapag nasa grupo o kawan sila. Kapag ang maliliit na wildebeest ay nasa gitna at pinapatnubayan at pinapalibutan nila, walang anumang mabangis na hayop ang makakasalakay sa kanila. Kapag nasa kawan sila, hindi sila mapupuntahan ng mababangis na hayop. Ang Panginoon na siyang mabuting pastol ay kasama natin. At kapag naging isang kawan tayo,
at nasa iisang pastol, hindi tayo mapapahamak kay Satanas. Kapag umalis sa kawan ng hayop at nahirapang mag-isa, pinupuntirya siya at kaagad na hinuhuli ng mabangis na hayop. Siya po ang hinahanap o puntirya ng mabangis na hayop. Bakit? Humiwalay siya sa kanyang mga kasamahan. Nagiging pagkain siya ng mabangis na hayop. Hindi niya po dapat gawin ng ganun. Hindi po siya dapat umalis. Dahil kapag umalis, hindi siya maiingatan. Balikan natin John chapter 10. Sa verse 3 naman po, verse 3, pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Sabi po, pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto. Mayroon pong pastol ang mga tupa. At wala pong sinasabi dito kung sino po ang bantay sa pinto. Kaya po pag-isipan po natin ito. Tinutulungan nila ang pastol at tinutulungan nila ang Panginoon na buksan ang pintuan ng mga tupa upang gabayan ang mga tupa. Sa palagay ko po ay ito po ay ang kanyang mga tagapangasiwa na itinatag ng Panginoon. Sila'y mga evangelists, ang mga taong ipinapangaral ang salita. Sila po ang mga taong tumutulong sa Panginoon na siyang pastol. Kaya sa pamamagitan ng mga taong nangangaral ng Ebanghelyo, ipinapangaral niya ang Ebanghelyo, kaya kapag may naligtas, ang pintuan ng kaligtasan ay nabubuksan din. Kapag ipinapangaral ang Ebanghelyo, mayroon pong maaaring maligtas. At paano sila makikinig kung walang tagapangaral? Roma chapter 10. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko na mayroong dakilang otoridad na sumasamba sa Diyos at nakasakay sa isang karwahe mula Ethiopia patungong Jerusalem. Siya ay nagpupunta sa Jerusalem upang maglingkod sa Diyos. Sumamba po siya at habang siya ay pauwi na, siya ay nakaupo sa kanyang karwahe, nagbabasa ng Biblia. Mayroon po siyang kopya ng aklat ng Isaías at kasalukuyang binabasa niya po ang Isaiah chapter 53. At kahit gaano niya basahin, hindi niya po ito maunawaan. Kaya ipinadala ng Diyos si Felipe sa kanya. Si Felipe ay isang diakono. At sabi niya, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? Sinabi ni Felipe, paano? Sa kanya. Sumagot siya, paano nga ba? Malibang may tumulong sa akin. At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya sa Gawa chapter 8 mula verse 30. Halika't ituro mo sa akin. Sa 35, nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasultang ito ay pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Kaya habang siya ay nasa karwahe, agad na naunawaan ng eunuko ang Ebanghelyo. Ang pinto ng langit na nakakandado ng isang kandado nabuksan. Naunawaan mo ba ang binabasa mo? Hindi mo ito mabubuksan sapagkat wala kang susi. Sa awit 119 verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Kaya kay Pedro lamang ba ibinigay ng Diyos ang susi ng langit? Hindi lang po sa kanya. Ngayon po kapag ipinapangaral ng mga ligtas ang salita, ang pintuan ng langit po ay nabubuksan. Kapag nabuksan na ang pinto patungo sa langit, at pagkatapos kapag binuksan natin ang pintuan patungo sa kaligtasan, tinatawag na ngayon ng Panginoon ang pangalan ng bawat tupa upang gabayan sila. Ang ibig sabihin ng pagtawag sa pangalan ng bawat isa ay ang pagtawag isa-isa kahit na sabay-sabay tayong naligtas noong tayo ay naligtas. Si Zaqueo, na nasa lungsod ng Jericho, nung siya ay umakyat sa puno ng sikomoro upang makita si Jesus, sinabi sa kanyang Panginoon, Zaqueo, dali ka, bumaba ka. Sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Ang pangalan ng lalaki ay Zaqueo. Siya isang mananingil ng buwis sa bayan. Siya po isang makasalanan. May nagsabi po ba ng kanyang pangalan kay Jesus? Wala po. Alam ito ng Panginoon. Ang pangalan mo ba ay Zaqueo? Bumaba ka. Kinagulat po si Zaqueo. Sa Exodus 33 verse 17, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Kaya mga kapatid, alam po ba ninyo na tinawag ng Panginoon ang pangalan ng bawat isa sa atin nung tayo ay naligtas? Nung tayo po ay nagnais para sa biyaya ng Diyos, tinawag po tayo ng Panginoon. Maging si Lazaro, sabi mo, lumabas ka. At tinatawag niya ang bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Sa John 1 verse 9, siya
ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Para sa bawat tao, tinatawag ng Diyos ang bawat pangalan. At dito sa John chapter 10 verse 4, kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngayon ang pintuan ay bukas na, tinatawag niya tayo. Ito po ang kalagayan ng mga ligtas. Kapag humayo po ang Panginoon, ang mga tupa ay sumusunod sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ang tupa po ay hindi hinihila sa likod sa pamamagitan ng patpat. Tinatawag ng pastol ang pangalan ng tupa nang may napakatimis at kaibig-ibig na tinig sa harap nila at ginagabayan sila at sumusunod sila sa pastol. Nung una po akong pumunta sa Israel noon, napakarami pong mga bundok na walang puno. Ngunit may mga daan. Kaya noong tinanong ko kung anong daan yung mga yun, sumagot sila na ito pala ay daanan ng mga tupa. Ang mga tupa ay nakapila sa daang iyon at humahayo. Kapag ang pastol ay pumunta sa unahan, susunod ang mga pinakamatandang tupa at pagkatapos susunod naman po yung ibang mga tupa at pipila. Sumusunod po sila ng nakapila. Napakaganda po nilang pagmasdan. Kapag nauna po ang Panginoon, ang mga tupa ay sumusunod sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi po natin nakikita ngayon ang Panginoon, ngunit maaaring marinig natin ang tinig ng Panginoon. John 10 verse 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Susunod ako sa Panginoon saan man siya magpunta. Yan po isang himno. Hahayo, susunod sa Panginoon. Hindi ako susunod sa tao. May mga taong sumusunod sa mga sikat at magagaling magsalita ng mga pastor. Tayo ba ay sumusunod sa isang tao? Ang pakikinig sa tinig ng Panginoon at pagsunog sa salita ay ang pagsunod sa Panginoon. Kaya kailangan po nating malaman kung iyon ba ay salita ng Panginoon o hindi. Sabi niya dito sa John chapter 10 verse 5, ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa Kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kung hindi po ito ang tinig ng pastol, hindi po kayo dapat sumunod. Kailangan niyong malaman kung ito ba ay tinig ng pastol o tinig ng iba. Sa Job chapter 12 verse 11, sabi doon, hindi ba sumusubok ang mga salita ng pandinig, gaya ng ngalangala na lumalasang ng pagkain? Kaya tinitikman muna ng inyong bibig ang pagkain at sinuswiri po yung lasa. Kapag ito ay masarap, kinakain ninyo. Kung hindi, sinasabi nyo, masama ang lasa. Hindi masarap, panis na ata ito. Kaya, dinudura po ninyo. Idudura yan. Bakit? Panis. Mali. Kapag kinain ng bibig ninyo nang hindi man lamang pinupuna ang lasa, magkakasakit ka o pwedeng mamatay. Ganon din po nakikilala natin ang tinig sa pamamagitan ng ating tenga. Nakikilala ng inyong tenga ang salita kagaya ng pagkilala ng bibig sa pagkain. Alam natin ito kung ito ba ay salita ng Panginoon o salita ng tao. Nung ako po ay mag-aaral sa isang seminaryo sa Daegu sa Korea, ang principal po ng seminaryo ay may doctorate sa Amerika at siya po ay napakabuting tao. Mayroon pong jail church na malapit sa dormitoryo ng paaralan, Daegu Jail Church, kung saan po nagtutungo ang mayayamang tao. Nagpapahayag po siya ng mabubuting pangangaral at ang kanyang pangangaral ay talaga pong maayos at kamangha-mangha. At talaga pong sinusulat ko noon upang makabisado ko po at nagre-review ako sa aking bahay. Nagtitake note po talaga ako sa sinasabi niya. Talagang hinangaan ko po siya at ninais kong mangaral na kagaya niya. Ngunit nung naligtas po ako, pagkatapos kong naligtas, hindi pala ganun. Siya pala ay kagaya lang ng guro ng isang kindergarten. At nalaman ko na mali pala ang mga sinasabi niya. Ang pastor na aking hinahangaan ay nagmukhang mapagkunwari. Kaya kakaiba po ito. Dahil ba naging mapagmataas na ako nung naligtas ako? Hindi po. Ito po ay dahil naunawaan ko na ang Biblia. Dati talagang gustong-gusto ko ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos at ang Biblia. Ganun nyo rin po ba? Gusto nyo rin po ba ang salita ng Diyos kahit na hinaluan ito ng ibang bagay?
Kailangan po ninyong makilala. Gaya ng pagkain, kung ang pagkain may ibang nakahalo, mahalagang alam nyo. Sa Job 34 verse 3, sapagkat ang tenga ang sumusubok sa mga salita, gaya ng ngalangala na sa pagkain ay lumalasa. Kaya kailangan nating makilala kung alin talaga ang salitang mula sa Diyos at sumunod sa salita ng Diyos. Iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ng mga tao at pinapahayag ang salita upang gabayan sila. Kanyang itinataas sa mga matatapat na manggagawa ng Panginoon at tinatanong sila para sa kanyang mga tupa. At muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Tinanong niya si Pedro kung kanya ba siyang iniibig ng 3 beses sa John chapter 21 verse 15. Sumagot si Pedro, sa tuwing siya ay magtatanong, sinasabi niya, pakainin mo ang aking kordero. Sa loob ng 3 beses, tinanong ng Panginoon ang mga matatapat na manggagawa na tunay na umiibig sa Kanya para sa Kanyang mga tupa. Hinihingi niya na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sa Gawa 20 verse 28, sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sinasabi na ang dugo ni Jesus ay ang dugo ng Diyos. Ang Diyos at si Jesus ay iisa. Ang kamatayan ni Jesus ay pareho sa kamatayan ng Diyos. Siya ang namatay, pinadanak niya ang kanyang dugo upang alagaan ng Iglesia na binili niya tayo gamit ang kanyang dugo. Kaya ang mga lingkod ng Panginoon ay inaalagaan ng mga tupa kasama ang salita ng Panginoon at ng kanyang pag-ibig. Sabihin ng tama ang salita ng Panginoon at wala ka nang sasabihin pang iba. Sa katunayan, philosophically at literally, hindi na kailangan pang magsabi ng magagandang salita. Bakit mo pa kailangan ito? Kailangan mo lang bigkasin ng tama at eksakto ang salita ng Diyos. Tapos. Sa awit 23, ay tinawag ang pinakamagandang tula sa Biblia. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Diyos ang aking pastol. Si Jesus ang aking mabuting pastol. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ni Satanas at ng kasalanan. Pinakain at ginagabayan tayo sa natitira nating buhay hanggang sa pumasok na tayo sa langit. Kagaya po ng pagdadala niya sa mga Israelita mula sa pagkailipin sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan na siyang ipinangako ng Diyos. Kidagdag sa Psalm 23, pinahihiga niya ako sa lunti ang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig pahingahan. Minsan siyang nagbibigay sa ating kaluluwa ng kapayapaan sa biyaya ng Panginoon sa kanyang salita. Ginagabayan tayo sa tubig upang makapagpahinga at iniingatan tayo hanggang sa makapasok na tayo sa kanyang kaharian. Si David po ay pastol sa Bethlehem. Alam niyo po, inalagaan niya ang tupa ng kanyang ama. Siya'y pastol mula po pagkabata. Tila ba si David ay mayroon ng malakas na pananampalataya sa Diyos mula pa po nung siya po ay bata pa. Sinabi ni David na mahal niya ang kanyang mga tupa gaya ng pagpapakain at pag-iingat ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Iniisip niyang siya ang Diyos ang kanyang pastol. At sabi niya kung may oso o anumang hayop ang tumangay sa kanyang tupa, hindi lamang siya natutulala, kundi susundan niya yun at lalabanan. Alam niyo po bang hindi lamang si Samson ang talagang kumalaban sa leon? Sinasabi ng Biblia na hinawakan niya ni David ang leon at binuksan ng malaki ang bibig nito at kinukuha ang tupa. Sabi niya kung manggugulo sila, kung gayon ay mamamatay sila. Kahanga-hanga po ito. Kaya nga, nung lalabanan ni David si Goliath, sabi ni Saul, ikaw ay bata. Sa tingin mo ba kaya mo siyang talunin? Sanay yan sa pakikipaglaban. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon, o di kaya'y oso, at kinukuha ko ang isang kordero sa kawan, at hinahabol ko siya, at aking pinapatay, at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig.
Kapag dinaluhong ako ng aking hinahawakan, kapag dinaluhong ako, sabi niya, ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Naniwala si David na hahayaan ng Diyos na patayin niya si Goliath gaya ng pagprotekta ng Diyos sa kanya mula sa bibig ng leon o oso. May pananampalataya siya. Ako'y naniniwala dito at pagkatapos ay tinalo ng Diyos si Goliath sa pamamagitan ng kamay ni David. At si David ay naging hari sa Israel. Tinuturuan tayo ni David patungkol kay Jesus na siyang ating mabuting pastol. Siya'y larawan ni Jesus, ang mabuting pastol, ang Panginoon, ang ating tagapag-alaga. Tandaan nyo, hindi niya tayo iiwan. Sa Ezekiel chapter 34 verse 23, ako'y maglalagay ng isang pastol sa kanila, ang aking lingkod na si David, ang kanyang pakakainin sila. Kanyang pakakainin sila at siya'y magiging kanilang pastol, sabi po. Tungkol din po ito sa Panginoong Yesus. Si Jesus ang ating pastol at hari ng mga hari na siyang dudurog sa kapangyarihan ni Satanas. Kasama natin ang Diyos. Ang Panginoon na ibinigay ang kanyang buhay para sa mga tupa, pinapakain ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Pinahihiga sila sa luntiang pastulan at inihahatid sila sa tabi ng tubig hanggang sa makarating sila sa walang hanggang langit. Kaya bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kinakatatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Awit 23 verse 4. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sabi po, inaaliw ako ng mga ito. Ang pamalo at tungkod ay hindi dalawa, ngunit iisa. Mas malaki pa ito kaysa sa iyo. Para saan ang gamit nito? Kapag nahulog ang tupa sa tubig, ay kanyang inaangat ito. Kung gusto ng tupa na bumili siya, sinasabi niya, bagalan natin. Kapag may nahuhuli, gamit ang stick, ay pinapalo niya ito at sinasabi, bilis. Kaya sabi niya, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Pinapangunahan tayo ng Panginoon hanggang sa makapasok tayo sa langit. Kaya ganun po ang kanyang pamalo. Kaya hindi po dapat tayo matakot. Pinanunumbalik niya ako. Parang stick po, tungkod. Pinanunumbalik niya ako. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwirang alang-alang sa kanyang pangalan. Hindi lamang upang ligtas ang aking kaluluwa, kundi upang buhayin din ito. Ang siyang ginagawa ng Panginoon na hindi lamang tayo iniligtas, kundi patuloy ring nagbibigay sa atin ng masaganang buhay, gaya ng sinabi niya po. Sa John chapter 10 verse 10, sabi, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Kaya upang panumbalikin ang ating kaluluwa sa Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay at biyaya. Sa Psalm 23 verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Sa Isaiah 43 verse 25, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko naaalalahanin ang iyong mga kasalanan. Upang iligtas tayo ay para din sa kanyang pangalan. Inaakay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kaya gaano kabuti para sa pangalan ng Diyos, o kaya upang akayin tayo sa katotohanan sa daan ng katwiran, dahil ang kailangan ay ligtas upang maluwalhati ang Diyos, kaya inaakay niya tayo hanggang makapasok tayo sa langit. Kaya nga, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Awit 23 verse 6. Kaya nandyan ang Diyos sa patuloy na umaakay sa atin. Gumagabay sa atin
hanggang sa makapasok na po tayo sa langit. Para rin po ito sa kanyang pangalan at para po sa kanyang kaluwalhatian. Ganyan po ang kaluwalhatian, kaya nga inaakay niya tayo. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maniniran sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Alam niyo po, yun po ay sinabi ni David at talagang mahal ni David ang bahay ng Diyos. Iniligtas tayo ng Panginoon mula sa kapangyarihan ng kamatayan at iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas at patuloy tayong pinuprotektahan at ginagabayan hanggang sa makapasok na po tayo sa kaharian ng Diyos at kalaunan ay aakayin tayo ng Panginoon sa walang hanggang bahay ng Diyos. Gaano po kayo natutuwa tungkol dito? Ngayon, may mga gawain na dapat pa nating gawin bilang mga tupa. At ito po ay sasabihin ko po sa inyo, isa-isa. Kung titignan nyo, sa John chapter 1 verse 29, sabi doon, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, sabi po. Kapag nakikita natin si Jesus sa pamamagitan ng salita, tingnan ninyo ang Panginoon na nagligtas sa atin. Ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga kung titignan natin sa Hebrews 12 verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Pagmasdan natin si Jesus, ano pong nakikita nyo? Kapag pinagmasdan natin ang Panginoon, na siyang Panginoon ng pananampalataya, na nagligtas sa atin, na siyang nag-iingat at nagpapasakdal sa atin araw-araw. Saan kayo titingin? Huwag sa iba, kundi sa Diyos. Alam niyo po, yung salitang masdan siya, ibig sabihin, kung may painter, ang kanyang model ay inilalagay niya sa harap niya, aayusin ang hugis ng mga mata, hugis ng mukha, maging ang hibla ng buhok. Pinipinta niya kung ano yung nandun. Detalyado. Ang salitang tinitignan natin ay makikita lahat kay Jesus at unti-unti ay mauukit ang puso at buhay ng Panginoon sa atin. Kahawig ito ng pag-uugali ni Kristo. Ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin at kasabay nito, ang lahat ng mga bagay ay halimbawa para sa atin. Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at nakakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ang Panginoon ay ang kordero, siya'y inapi, siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi. Kaya hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ganyan po ang tupa sa katayan. Nakakita na po ako ng manggugupit ng tupa na nanatili lang silang parang patay yung mga tupa kahit tinatamaan ng kanilang balat. Steady lang po sila habang sila po ay ginugupitan. Kahit matamaan ng balat at dumudugo. Kung ibang hayop yun, mag-iingay na yun ng husto. Filipos 2:8, at palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Jesus, gaya ng tupa, ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Hindi ang ayon sa ibig mo, sabi niya, kundi ang hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Kaya dapat din nating tularan ito. Kahit anuman kayo bago kayo naligtas, ngayon kung ligtas na po kayo, kung gayon ikaw po ay tupang pinapalaki ng Panginoon. Sa John 13 verse 14 at 15, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sino po ba ang naghugas ng mga paa? Noon po ang mga alipin ang naghuhugas ng mga paa ng kanilang amo. Hindi ba dapat nagayahin din natin ang ganitong uri ng Panginoon? Gaya ng mga alipin, nararapat na mahalin natin ang isa't isa nang may pusong gustong maghugas ng paa ng mga kapatiran at puna ng mga pangangailangan ng iba. At hindi dapat tayo
Maupo na lang sa taas ng ating kapatid. Wag! Dapat nating subukang maging mapagmataas upang mamuno. Palagi dapat mababa. Ito ang pinakamainam na lugar. Ito ay bagay na lubos na nakakalugod sa Panginoon. Sa Mateo 16:24, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay ang paraan upang sundan ng Panginoon na siyang mabuting pastol, namatay para sa atin bilang kordero. Ngayon, siya ang ating mabuting pastol. Tayo din ay sumusunod sa kanya bilang mga tupa. Ang tanggihan ng aking sarili, ito ay ang pagsuko ng aking kalooban, plano, dangal, pakinabang, isuko ang lahat, pagkatapos magpasa ng krus at sundan siya. Upang pasanin ng aking krus, ito ay ang mamatay na kasama ng Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 at 12, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo magtiis, mag-ahari naman tayong kasama niya. Alam niyo po ba kung gaano kabuti ang pagturusa para sa atin? Ito ay mabuti upang tayo ay papagpakumbabain, maging mababa at tumanggap ng mga pagdurusa. Ito ang paraan upang sumunod sa Panginoon. Ang mga mapagmataas, on the other hand, ay hindi makakasunod sa Panginoon. Kaya dapat nating sundin ang ating pastol bilang mga tupa. Kaya gaya ng kordero na dinadala sa katayan, gaya ng tupa na nasa harapan ng mga manggugupit sa kanya, ay pipi. Sa Santiago 4 verse 15, kung luluobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. At sa Isaiah 50 verse 6, iniharap ko ang aking lungkod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura. Ganyan po ang sabi. Kaya kung may isa mang humampas sa kanya, sinabi niya, hampasin mo rin sa kabila. Maaari mo rin itong gawin sa kabila. At ibinigay niya ang kanyang pisngi sa magbubunot ng balbas. Sabi niya, hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura. Ito pa isa, sige pa. Ito po ang pagiging mabait. Alam niyo po ba? Ito ang pagiging mapagpakumbaba sa daan ng pagsunod sa Panginoon. Sa Panaghoy 3 verse 30, ibigay niya ang kanyang pisngi sa mananampal at mapuno siya ng pagkutya. Tayo po ay marapat na maging tupa. Sa Mateo 25 verse 33, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Ano pong ibig sabihin nito? Kahit na ang mga tupa at kambing ay magkamukha, sila po ay magkaiba. Sila po ay may magkaibang ugali. Nung nakita ko po sila, ang buntot po ng tupa ay palaging nakababa. Ang kanyang buntot ay hindi ganun kahaba, subalit palagi pong nakababayan. Subalit ang buntot naman ng kambing, maiksi rin, subalit ang kanyang buntot laging nakataas. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang tupa ay laging mapagpakumbaba, ngunit ang kambing ay mapagmataas. Kaya gaano ka tigas ang ulo ng kambing? Alam ko po, sapagkat nagpalaki rin po ako ng mga kambing, nung ako po ay nasa church po natin, sa isang probinsya, matagal na po ang panahon ng lumilipas. Gaya ng tupa, tayo ay palaging sumunod sa Panginoon nang may mapagpakumbaba at maamong puso. Ngunit isang beses, may isang tupa po. Subalit isang araw lumabas ang mga sungay nito. Ito po ay napakamusmus na tupa, subalit ito ay naging isang mailap na lalaking kambing. Ito po ay naging malakas na kambing at bigla nanuwag. Ang ibig sabihin nito na mayroon pong mga kambing na nanunuwag sa iglesia. Dapat po ninyong malaman na mayroon pong mga kambing na nakahalo sa gitna ng mga tupa. Ang mga kambing ay lubhang mapagmataas. Hindi niya hinihinto ang katigasan ng kanyang ulo. Sa halip ay lagi siyang nagpupumilit. At ang mga tupa po ay palaging sumusunod. Subalit ang mga kambing ay may tali sa liig at palaging hinahatak. At kahit hatakin mo, hindi yan susunod. Susuwagin ka pa. Ako po ay nasuwag na ng mga kambing maraming beses na po. Sinusuwag ng kambing ang nagmamay-ari sa kanya. Masakit po yun. Malakas po ang kambing.
Kaya ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay mayroong tupa sa loob ng iglesia at minsan may mga nakahalong kambing. Sino ngayon sa mga kapatid ang tupa? Ang mga kambing ay palaging matitigas ang ulo at hindi nakikinig. Hindi sumusunod man, kundi ginagawa ang ayon sa kanilang kagustuhan. Ang atin pong iglesia ay mayroong malaking lupang pag-aari sa USA. Nagtayo po tayo doon ng retreat center at doon nagkakatipon. Ang lupa po na iyon ay lugar kung saan may mga tao na nangangabayo. Kaya mayroon po tayong kawan ng mga baka sa lugar na iyon. At may isang tao po ang nagbigay sa atin ng kabayo, kaya pinalaki po natin yung kabayo kasama ng mga baka. Subalit itong kabayo na ito ay patuloy na iniinis ang mga baka. Kaya tayo po ay nagpasya na, sige na nga lang, ibigay na lang sa iba yung kabayo. Kaya mayroon pong kumuha sa kabayo. Yun, pinakawalan na natin. Ang kabayo ay laging iniinis ang mga baka gaya ng kambing na gumagawa ng ganito sa mga tupa. Kaya sa Ezekiel 34 verse 21, sapagkat inyong itinutulak ng tagiliran at ng balikat at inyong sinusuwag ng inyong mga sungay ang lahat ng may sakit hanggang sa inyong maikalat sila. Ang kambing ay mayroong masamang pag-uugali. Ninanais nila palaging namumuno sa mga iba. Ako ang boss, sabi nila. Yung mga gaya ng kambing ay bastos magsalita at kumilos. Ngayon, kailangan po nating suriin ang ating mga sarili kung ako ba talaga ay isang tupa at sumusunod sa Panginoon. Suriin din po natin, baka ako ay gaya ng kambing. Ang Panginoon po alam niya kung sino po ang tupa at kung sino po ang kambing. Naunawaan niyo po ba? Tayo po ay dapat na maging mga tupa na tahimik na sumusunod sa Panginoon at hindi mga kambing. Ito ang dahilan kung bakit niligtas tayo ng Panginoon gaya po ng kordero ng Diyos. At tayo ay dapat maging mga tupa na pinapalaki ng Panginoon at dahil doon, susunod tayo sa Kanya. Kaya, dapat na tahimik tayong sumunod sa Panginoon hanggang sa araw na tayo po ay tumayo na sa harapan niya. Hindi na po magtatagal ang araw ng Panginoon na ating pastol ay darating. Tayo ay dapat na maniwala na ang Panginoon ay kasama natin sa anumang kahirapan. Ang Panginoon na mag-iingat, magpuprotekta at mangunguna sa atin patungo sa langit. Ngayon manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat para sa biyaya ng Panginoon na tinignan niyo po kami na mga malayo sa Diyos at niligtas kami at ang Panginoon ay naging aming mabuting pastol na siyang nagpapalaki, nagpuprotekta at gumagabay sa amin hanggang sa kami na ay makapasok sa inyong kaharian sa langit. Kami ay mga kawan ng tupa at kami ay sumusunod sa mabuting pastol gaya ng kawan at nakikinig sa kanyang tinig. Ingatan niyo po kami upang hindi kami matisod sa aming daan sa pagsunod at gabayan po ninyo kami hanggang sa kami na ay makapasok sa inyong kaharian. Gayon din po gabayan po ninyo kami upang kami ay hindi manghina o matakot sa anumang pagdurusa at kahirapan at sa gayon ay magtiwala kami na ang Panginoon ay palagi naming kasama. Panginoon, hayaan po ninyong sindin namin ang inyong salita at makapaglingkod sa inyo at mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Pakiusap, gabayan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong mahabaging mga kamay at mga salita upang kami ay makatayo sa harapan ng inyong kaluwalhatian sa inyong pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.